Handa ka bang maging kahati, maging kasalo, at hindi maging legal? Makasama mo lang ang taong pinakamamahal mo? Handa ka bang may kahati ka sa buhay at puso niya? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Eto na naman tayo sa mga kahati-hati na ganyan. But this time, isang kakaibang story to dahil lalaki po ang pumapayag na maging kahati. Pumapayag na maging pangalawa. Di ba yung mga lalaki, meron silang tinatawag na ego, na pride? Meron kayong lalaking papayag na maging pangalawa? Papayag na hindi maging una sa puso ng babaeng mahal nila? Grabe namang kwento ito. Anyways, hello po sa inyong lahat. Hindi na natin to patatagalin at eto na po. Sisimulan na natin ang ating tampok na kwento for today's video dito lamang sa programang Dear Mamma Mia. Handa ako na maging pangalawa. Handa ako na makisuyo at makihati sa iba. Huwag ka lang mawala sa buhay ko. Huwag ka lang maglaho sa piling ko. Dear Mamma Mia, hindi ko akalaing darating ang araw na mararamdaman ko ito sa mismong bahay na tinuring kong akin. Yung maramdaman mong hindi ka na nire-respeto at tinatraidor ka na ng mga tao sa paligid mo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joshua. 35 taong gulang na ako. At 7 years na po akong nakikisalo sa buhay ng isang babaeng mahal ko. Itago po natin siya sa pangalang Edna. 35 years old din po si Edna, Mamma Mia. May 3 siyang anak sa kanyang dating asawa. Dahil ikinasal silang dalawa, legal pa rin silang kasal hanggang ngayon. At ako ang tinatawag nilang kinakasama. Hindi asawa, hindi ama, at hindi opisyal. Kinakasama, isang salitang madaling sabihin pero mabigat dalhin. Nakilala ko po ang babaeng mahal ko sa isang maliit na handaan sa barangay. Noon pa man ay may kakaiba na sa kanya, Mamma Mia. Si Edna, hindi siya yung tipo ng babaeng pansinin o yung babaeng ang lakas ng boses, ang lakas tumawa para mapansin. Hindi rin siya yung babaeng napakaganda, yung babaeng sa unang tingin ay hindi mo na makakalimutan. Siya po yung babae na habang tumatagal ay mas lalong hindi mo kayang alisin ang tingin mo sa kanya. Habang tumatagal ay tila nakakapasok siya sa iyong sistema. Nung una ko siyang mapansin, Mamma Mia, ang nakita ko agad ay ang kanyang mga mata. Yung mga mata na tila ba may lungkot na itinatago. Yung mga mata na pilit na nagiging normal at masaya sa paningin ng iba pero sa loob ay nagdurusa. Kalaunan ay nalaman ko na nahiwalay na pala siya sa kanyang asawa, Mamma Mia. Pero hindi pa legal ang hiwalayan na yon dahil hindi pa annulled ang kanilang kasal. Legal pa rin silang mag-asawa sa mata ng batas at sa papel. May 3 silang mga anak. Ang panganay, medyo malamig sa akin mula pa noon. Hindi ko naman siya masisisi. Panganay siya eh.
Siguro nasaksihan niya ang lahat ng problema ng mga magulang niya. At sa tingin niya, Mama Mia, ako ang pumalit sa tatay niya sa buhay ng kanyang ina. Kahit ang totoo, hindi naman talaga. Nagkakilala kaming dalawa ni Edna na wala na sila ng kanyang asawa. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko po akalain na magmamahal ako ng babaeng may 3 ng sabit at meron pang asawa. Hindi ko po aakalain na mahuhulog ako sa ganon. Pero eto ako, 7 taon. 7 taon akong gumigising sa tabi ni Edna. 7 taon ko siyang niyayakap sa gabi kapag umiiyak siya dahil sa trauma na dala ng kanyang nakaraan. 7 taon ko siyang hinahawakan kapag nanginginig siya sa tuwing may alaala na dumadalaw tungkol sa kanyang dating asawa. At sa 7 taon naming pagsasama na iyon, hindi po kami biniyayaan ng anak, Mama Mia. Hindi dahil sa ayaw naming dalawa. Ilang beses na kaming sumubok, ilang beses na kaming umasa, at ilang beses na rin kaming nadismaya. Sa tuwing makikita ko siyang nakatitig sa mga buntis sa palengke, ay may kirot dito sa aking dibdib. Gusto kong bigyan siya ng anak na tatawag sa akin ng papa. Kasi yung mga anak niya, tito po ang tawag sa akin. Gusto ko siyang bigyan ng anak na yung galing talaga sa dugo at laman ko. Gusto kong maramdaman na may parte ako sa pamilya na hindi ko pwedeng burahin o hindi pwedeng burahin ng kahit na sino man. Pero siguro, Mama Mia, hindi talaga para sa akin ang maging isang totoong ama. Mama Mia, isang linggo, isang simpleng pagsuscroll lang sa Facebook ang sumira ng katahimikan ko. Hawak ko noon ang cellphone ni Edna. Hindi ko naman siya pinag-iisipan ng masama. Sanay naman kaming walang inililihim sa isa't isa. Nag-usap kasi kami at nagkaintindihan na dapat wala kaming lihiman para walang mapagkunan ng bitak ang aming relasyon. Pero akala ko lang pala na wala kaming lihiman dalawa. Bigla ko pong nakita ang isang larawan. Nakatayo ang legal husband niya. Ngumiti pa sa camera. Katabi nito ang kanyang bago ring kinakasama. At sa harap nila ay ang 3 anak nila ni Edna. At ang mas masakit dun sa larawan na yon, Mama Mia, ang background ng litrato ay ang kabilang bahay namin. Yung bahay kung saan nakatira ang mga magulang ni Edna. Mama Mia, pakiramdam ko po noon ay tila binuhusan ako ng napakalamig at nagyeyelong tubig sa likod ko. Edna, tawag ko. Napilit pinapakalma ang aking sarili noon. May bumibisita ba dito? Nagulat siya nang makita na hawak ko ang kanyang cellphone, Mama Mia. Hindi naman kasi kami ganun eh. Hindi kami naghahawakan ng phone. Basta ko lang yung hinawakan sa araw na yon. Kahit wala naman akong iniisip o hinahanap. Ha? Sino? Tanong niya. Halika, tingnan mo. Lumapit siya sa akin. At nung ibigay ko sa kanya ang cellphone at pinakita ko sa kanya yung larawan, ay saglit siyang natahimik. Hindi ko alam eh, sagot niya. Dun yata sila dumiretso sa kabila. Baka gusto lang nilang makita ang mga bata.
Hindi mo alam? Gusto ko sanang itanong yun sa kanya pero pinigilan ko ang sarili ko. Iisang barangay lang kami. Ilang metro lang ang pagitan ng bahay namin at bahay ng mga magulang niya. Tapos, sasabihin niya sa akin na hindi niya alam, Mama Mia. Bigla kong naalala kung bakit wala ang mga bata noong araw na yon. Akala ko naglalaro lang sa kung saan. Akala ko sumama lang sa mga kaibigan pero hindi pala. Kung hindi ko pa nakita sa Facebook, hindi ko pa malalaman. Sabi ko. Ramdam ko na noon, Mama Mia, ang unti-unting pag-init ng ulo ko. Hindi ito selos ha. Don't get me wrong. Mas masahol pa po sa selos ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko kasi noon, Mama Mia, ay wala talaga akong puwang sa pamilyang ito. Pakiramdam ko kahit anong siksik ko sa sarili ko, ay hindi talaga ako magkakaroon ng pwesto sa buhay nila. Na para bang kahit 7 taon na kaming nagsasama ni Edna, ay parang basta-basta lang nila akong binura sa eksena. Mama Mia, hindi rin naman ako madalas pumupunta sa bahay ng mga magulang ni Edna kahit na 7 taon na rin kaming nagsasama. May lamat pa rin kasi akong nararamdaman at nakikita doon. Mama Mia, may nangyari kasi. Isang event. Isang gabi na puno ng malaking kahihiyan. Isang sandaling kahit gustuhin ko pa ay hindi ko na maibabalik pa. Nag-away kami noon ni Edna sa harap ng maraming tao. Meron kasing okasyon dun sa bahay ng mga magulang niya. Hindi ko kinaya ang galit na nararamdaman ko. Sa sobrang inis ko noon ay hinagis ko ang cellphone ko papunta sa kanya. Hindi ko sinasadyang tamaan siya ng malakas. Pero sapat na yun para ang makita ng lahat ay ang pangit ko lang na pag-uugali. Para ang sabihin nila ay masama akong tao. Kahit na hindi naman nila alam kung anong pinag-ugatan ng away namin na yon. Nandun ang mga magulang niya. Nandun din ang ibang mga bisita na mga kamag-anak din nila. Simula noon, iba na ang tingin nila sa akin. Simula noon, nawala ang lahat ng kabaitang pinakita ko sa kanila. Ang tanging tumatak lang sa kanilang mga isipan ay ang isang insidente na yon. Pero Mama Mia, nagsorry naman agad ako. Lumuhod pa nga ako sa harap ni Edna at sa harap ng mga kamag-anak at pamilya niya. Nangako ako ng paulit-ulit na hindi ko na yun uulitin pa. Hindi na yun mangyayari ulit kahit kailan. Pero siguro Mama Mia, ang tiwala, hindi parang plato na kapag nabasag, pwede mong idikit. Ang tiwala, kahit kailan kapag nabasag, mahirap o hindi na pwedeng maibalik. Lalo pang lumala nang mabasa ko ang mga post ng mga kamag-anak niya sa Facebook. Mga pasaring at mga parinig. Hindi naman nilagay ng tuwiran ang aking pangalan. Hindi naman nila ako tahasang pinangalanan sa mga post na yon. Pero ramdam kong ako ang tinutukoy nila. Ang panganay niyang anak, hindi na ako kinakausap. Dati Mama Mia, kinakausap naman niya ako. Pero hindi pa rin naman niya ako dinadalhan o pinapakitaan ng magandang pakikitungo. Parang civil lang. Pero mula nung mangyari ang bagay na yon ay hindi na niya talaga ako pinapansin. Pero tinanggap ko yon.
Tinanggap ko dahil alam kong kasalanan ko. Tinanggap ko ang pakikitungo sa akin ng buong pamilya ni Edna dahil mahal ko siya. Ang hindi alam ng marami ay ang dahilan kung bakit nga kami nagkaroon ng malaking away noon. Yun ay dahil sa isang bagay na mas mabigat pa kesa sa cellphone ko. Mama Mia, nalaman ko kasi na tinangka siyang galawin ng legal niyang asawa. Sino ba naman ang kinakasama o boyfriend na hindi magagalit doon, Mama Mia, diba? Oo, totoo yun. Hindi ko yun gawa-gawa lamang. Hindi ko makakalimutan ang gabing umuwi siyang nanginginig. Ang damit niya gusot. Ang mga mata niya ay punong-puno ng takot. Niyakap ko siya ng mahigpit habang umiiyak siya sa dibdib ko, Mama Mia. Tinatanong ko siya kung anong nangyari. Tinatanong ko siya kung bakit siya umiiyak, pero panay lang ang hikbi niya at panay lang din ang iling niya. Hindi ako makakuha ng matinong sagot mula sa kanya, Mama Mia. Hanggang nga dun sa araw ng okasyon na yon. Nakita ko kasi, Mama Mia, na nag-text yung legal niyang asawa. Nagsusorry. Ano to? Bakit siya nagsusorry sa'yo? Wala lang yan. Anong wala? Nagsusorry ba siya sa mga nagawa niya sa'yo? Gusto ba niyang makipagbalikan sa'yo? Hindi yun. Bakit nga? Ano ngang nagawa niya para mag-sorry siya ng ganyan? Huwag mo nang pansinin yan, Joshua, pwede ba? Hindi ko naman pinansin, pero nag-beep ulit yung cellphone niya at nakita ko ulit. Sige na, patawarin mo na ako. Hindi ko naman sinasadya yun. Ano ba talaga to? Wala nga yan, Joshua. At nag-vibrate ulit, Mama Mia. Promise, hindi na mangyayari ulit yung gabing yun. Anong gabing yun? Doon na unti-unting uminit ang tenga ko. Ano kasi? Anong ano kasi? Nanginginig siya, Mama Mia. Nakita ko ulit ang panginginig niya nung gabing umuwi siya na halos hindi ko ma-explain ang kanyang itsura. Huwag mong sabihin. Oo, tinangka niya. Hindi niya matapos ang salita. Gusto kong pumatay noon, Mama Mia. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kaya ang ginawa ko, Mama Mia, sinabi ko yun sa mga magulang niya. Sinabi ko sa kanila doon mismo sa okasyon na yun kung anong nangyari. Akala ko kasi kakampi ko sila. Akala ko ipagtatanggol nila ang anak nila laban sa lalaking gumagawa ng ganon. Pero alam mo ba kung anong naging sagot ng mga magulang niya? Hindi naman natuloy, di ba? At isa pa, mag-asawa naman sila. At nagsorry naman, di ba? Mama Mia, dahil sa nagsorry, dahil sa hindi natuloy, ay ayos na. Tama na. Parang simpleng pagkabasag lang ng baso ang nangyari. Kaya dun ako nagalit. Napagtasan ko ng boses si Edna. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi kaagad sa akin. Kung bakit kailangan ko pang manggalaiti sa galit bago siya umamin. At dahil nga sa sobrang init ng ulo ko, ay naitapon ko yung cellphone ko at natamaan siya. Pero alam mo kung sinong lumabas na masama? Ako. Hindi man lang nila inisip kung bakit ko nagawa yun.
Ako pa rin ang masama. Ako pa rin ang may ugaling hindi nakakain ng aso. Mama Mia, mula sa araw na yun, nagsimula akong dumistansya sa buong kaanakan ni Edna. Dati kasi parang pinipilit ko pa ang sarili ko sa mga magulang niya eh. Parang nagpapabilib ako. Pero simula nung mangyari yun, dumistansya na ako. Kapag nakikita ko silang nagbabakasyon, magkakasama, masaya, wala na yung kagustuhan kong mapalapit pa sa kanila. Alam mo ba, Mama Mia, nag-aaya pa yan sila kina Edna at sa mga bata na kesyo mag-relax daw, magbakasyon daw, magbe-beach pa raw kasama ang pamilya ni Edna. At ako, Mama Mia, laging nasa kabilang bahay. Hindi man lang inaabisuhan. Simula noon, pakiramdam ko ay para na akong isang multo. Para bang naririnig ko ang mga tawanan nila mula sa malayo. Para bang nararamdaman kong ang saya nila na hindi ako kasama. Normal lang ba na maramdaman ko na parang tinatraidor ako at hindi nire-respeto, Mama Mia? Sa bagay, sino ba naman ako para respetuhin, para pahalagahan? Hindi naman kami kasal ni Edna. Wala ding anak na nag-uugnay sa aming dalawa. Sa papel, sa mata ng batas, at siguro pati na rin sa mata ng pamilya nila, wala akong karapatan. Tinanong ko si Edna kung gusto niyang makita ang mga anak niya. Hindi ba dapat siyang kumuha dito? Hindi ba dapat sa lugar niya sila dadalhin? Hindi doon sa lugar ng mga magulang mo? Hindi ba dapat dito niya ipagpapaalam yung mga bata bilang respeto sa atin? Umiling si Edna. Mahirap ang buhay nila doon eh. Mahirap yung buhay nila sa bago niyang kinakasama. At ayokong magbakasyon ng mga bata sa ganung kalagayan. May punto naman siya, oo. Siguro ayaw lang niyang makita ng mga bata na naghihirap ang kanilang ama habang sila matiwasay at maayos ang kalagayan. Pero bakit ganoon, Mama Mia? Pakiramdam ko, habang napapalapit dun sa sa asawa, legal na asawa ni Edna yung mga bata, ako itong tila nawawalan. Isang gabi, Mama Mia, habang nakahiga kami, ay niyakap ko si Edna mula sa kanyang likod. Ramdam ko ang init ng balat niya sa ilalim ng manipis na damit pantulog. Ilang taon ko nang kabisado ang korba ng kaniyang katawan. Ilang taon ko nang kilala ang bawat mahihinang pagbuntong hininga niya. Pero sa unang pagkakataon, habang yakap-yakap ko siya, pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay hindi na ako sigurado kung akin ba talaga siya. Hinagod ko ang braso niya, hindi para iparamdam sa kanya ang aking pagnanasa, kundi para makaramdam ng assurance mula sa kanya. Edna, ako ba talaga ang totoong pinipili mo? Mahina akong tanong. Hindi ko alam kung tulog na siya, pero hindi siya sumagot agad. At sa katahimikang iyon, Mama Mia, mas marami akong naririnig kesa sa anumang salitang sinasabi niya. Hindi ako makatulog ng maayos nung gabing iyon. Naroroon si Edna sa tabi ko, humihinga ng marahan. Paminsan-minsan ay gumagalaw. Parang may panaginip na hindi niya rin maintindihan. Ilang beses ko siyang tinititigan sa dilim.
Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung sapat ba ang pagmamahal ko para sa kanya para manatili ako doon. 7 taon, Mama Mia. 7 taon akong nagtiis sa tingin ng ibang tao sa akin. 7 taon akong tinawag na kinakasama lang. 7 taon akong naghintay na baka balang araw, magiging buo rin ako sa pamilyang ito, na magiging buong parte din ako sa pamilya kahit hindi naman ako ang bumuo. Pero sa isang larawan na nakita ko sa Facebook ay parang binura ang lahat ng 7 taon na yun. Kinabukasan noon, Mama Mia, maaga akong nagising. May ingay sa labas. May mga batang nagtatawanan. Hanggang sa makarinig ako ng isang boses ng lalaking pamilyar pero ayaw kong marinig ang boses na yun. Lumapit ako sa bintana at doon ko sila nakita. Ang 3 bata, masayang nakikipaghabulan sa bakuran ng kabilang bahay. Nandun ang lolo at ang lola nila. Halatang tuwang-tuwa sa nakikita. At sa gitna, nandun siya. Ang lalaking hadlang sa aking kaligayahan. Ang legal husband ni Edna. Matangkad, maayos ang suot, parang walang kasalanan sa mundo. Parang hindi naman siya yung lalaking naghihirap na sabi ni Edna. Katabi niya ay ang babaeng, sa tingin ko, yung bago niyang kinakasama. Nakangiti, komportable, na parang siya ang totoong parte ng pamilya. Bakit ganon? Bakit parang ang bilis tanggapin ng mga magulang ni Edna yung babaeng kinakasama ng dating asawa ng kanilang anak? Samantalang ako na kinakasama ng mismong anak nila, hirap na hirap silang tanggapin. Hirap na hirap silang pakisamahan ng maayos. Mama Mia, para po ako noong isang unwanted na tao. Nakatago sa likod ng kurtina. Hindi ko magawang ipaliwanag ang pakiramdam ko noon. Hindi ko alam kung matinding selos ba o matinding galit ang nararamdaman ko. Ewan ko. Kung naramdaman nyo na ang pakiramdam na parang bisita ka sa sarili mong tahanan, parang ganun yata ang damdamin ko noon. Lumabas si Edna mula sa kwarto namin. Bagong gising. Nakasuot siya ng manipis na damit pantulog na dati kong hinahangaan sa kanya. Sa 7 taon namin, kabisado ko na ang bawat galaw niya. Kung paano siya mag-inat, kung paano niya itali ang buhok niya sa likod ng kaniyang ulo. Lumapit siya sa akin. Maaga kayatang nagising. Tumango ako. Narinig niya ang mga tawanan sa labas. Napahinto siya. Alam kong alam na niyang nakita ko na ang tanawing iyon. Pupunta ka ba doon? Tanong ko ng diretsyo. Saglit siyang natahimik. Siguro, para puntahan ng mga bata. Para puntahan ang mga bata. Hindi para harapin ang nakaraan. Hindi para kausapin ang pamilya niya na irespeto naman ako. Pupuntahan niya ang mga bata. Isasama mo ba ako? Lakas loob kong tanong noon. Hindi niya agad ako tiningnan, Mama Mia. Doon pa lang, alam ko na ang sagot dun sa tanong ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang nakakaramdam ng hiya. Ako naman ang nandito Ako ang tumatayo bilang ama ng mga bata sa tuwing may sakit ang mga ito.
Ako ang naghahatid sundo sa kanila sa school. Ako ang nagbibigay ng baon. Ako ang nakikinig sa problema nila sa eskwela. Ako ang bumibili ng mga masasarap nilang ulam, pati na rin ng magaganda nilang damit. Pero kapag dumadating na ang totoong ama, ako itong nababaliwala. Hindi ko maipagkakaila, may insecurities ako, Mama Mia. Hindi kasi kami kasal ni Edna. Sa mata ng lahat, hindi kami legal. Wala kaming anak na mag-uugnay sa amin habang buhay. Minsan, kapag tahimik kang gabi at nakahiga na kami ni Edna, napapaisip ako. Kung sakali bang magbago ang isip niya tungkol sa amin, madali lang ba akong burahin mula sa buhay niya? Isang pirma lang ba ang kailangan para bumalik siya sa dati niyang buhay? Habang pinapanood ko siyang mag-ayos para pumunta na sa kabilang bahay, bumalik sa alaala ko ang gabing sinira ang lahat. Nung gabing umiiyak siya at nanginginig na umuwi. Mama Mia, hindi ko talaga makakalimutan noon ang itsura niya. Hindi siya makatingin sa akin. Hanggang sa umiyak na nga siya. Hanggang sa nalaman ko na nga, Mama Mia, dun mismo sa event sa bahay ng mga magulang niya, na pinagtangkaan pala siya ng kanyang ex-husband. Sa totoo lang, hindi ko alam kung pinagtangkaan lang ba siya. Kung hanggang pagtatangka lang ba talaga. Hindi ko alam eh. Paano kung totoong may nangyari? Paano kung hindi lang pagtatangka ang naganap? Paano kung may nangyari talaga sa kanilang dalawa? Gusto kong sugurin yung lalaki nung malaman ko ang totoo. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na nararamdaman ko. Pero pinigilan ako ni Edna. Ayaw niya raw ng eskandalo, Mama Mia. Ayaw niya ng gulo. Nang malaman nga ng pamilya niya iyon, umaasa ako na kakampi ko sila. Pero sa totoo lang, kinausap lang nila yung lalaki. Humingi din daw ng tawad sa kanila. Tapos na. Tapos na? Para kanino? Tapos na para sa kanila? Tapos na para kay Edna? Siguro, pero para sa akin hindi. Hindi ko kasi mapigilang questionin noon ang sarili ko. Ang sarili kong lugar sa pamamahay na yon. Pati na rin ang sarili ko kung paniniwalaan ko ba ang sinabi ni Edna na hanggang pagtatangka lang talaga. Bago siya lumabas ng bahay noon para pumunta sa kabilang bahay, ay lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit ang balat niya. Pamilyar ang init na yun sa akin. Ilang beses ko na itong nahawakan sa mga gabing punong-puno ng pagnanasa at mga pangako sa isa't isa. Ilang beses ko na siyang niyakap na parang ako lang ang laman ng mundo niya. Hindi ibig sabihin ito na may gusto pa ako sa kanya, ha? Mahina niyang sabi. Pero bakit pakiramdam ko, Edna? Parang hindi ako kabilang sa pamilya ninyo. Tanong ko. Lumapit siya sa akin. Yumakap. Ramdam ko ang dibdib niya sa dibdib ko. Ang paghinga niya sa leeg ko. Sa mga ganitong sandali, kaya dali-dali kong maniwala na ako ang pinipili niya. Pero sa tuwing may eksenang ganito, ang sumusunod noon ay nagiging pangalawa ko. Gaya ng karaniwang nangyayari, hindi ako sumama sa kanya. Pinanood ko na lang siyang tumawid papunta sa kabilang bahay. Habang naglalakad siya, may kung anong kumurot sa dibdib ko. Parang may bahagi sa akin na gustong sumigaw. Tawagin siya pabalik at sabihin,
Huwag ka nang pumunta dyan. Ako naman ang kasama mo. Ako ang pinili mo. Pero wala akong legal na karapatan para gawin yun, Mama Mia. Sa batas ng tao, sa mata ng batas, ako ay wala. Sa mata ng pamilya niya, ako ay isang pagkakamali. Sa mata ng mga anak niya, ako ay isang pansamantala. At sa mga mata niya, hindi ako sigurado kung ano ako, Mama Mia. May mga tunog na kahit gaano mo iwasan, lagi kang hinahabol. Yung tawa ng mga bata, yung pagtili ng mga tsinelas sa sementong daan, boses ng lalaking minsan ang sumira sa buhay ng babaeng mahal mo. Mula sa sala rinig ko ang bawat sigaw ng saya mula sa kabilang bahay. Bawat halakhak ng mga anak ni Edna ay parang karayom na dahan-dahang tumutusok sa pride ko. Hindi ako dapat ganito eh. Ako dapat yung matatag dahil ako ang umako ng responsibilidad. Ako ang nanatili. Pero bakit sa mga pagkakataong ganito, ako ang nagtatago? Bandang tanghali, may kumatok sa pinto. Hindi ako kumilos agad pero nang marinig ko ang boses ng biyanan kong babae, hilaw kong biyanang babae, napilitan na kong bumangon mula sa pagkakahiga ko. Joshua, pumunta ka na doon. Nandito ang mga bata. Parang walang nangyari. Parang ordinaryong araw lang. Nagbihis ako. Simpleng t-shirt, nakamaong. Hindi ko alam kung bakit biglang naging mahalaga sa akin kung ano ang suot ko. Pagdating ko sa kabilang bahay, parang may eksenang naghihintay. Nandun silang lahat. Ang mga bata, yung pangalawa at yung bunso, agad na lumapit sa akin. Yumakap. Naramdaman ko ang maliliit nilang braso sa bewang ko. Tito Joshua! Sigaw ng bunso. Sa sandaling iyon, bahagyang nabawasan ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko, Mama Mia. Hanggang sa marinig ko ang boses niya. Ikaw pala si Joshua. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Inilahad ang kanyang kamay sa akin. Ang legal husband ni Edna. Mas malapitan ko na siyang nakikita ngayon. Maayos naman ang ayos ng kanyang itsura. Halatang may kumpiyansa sa kanyang tindig. Na para bang walang ginawang kasalanan. At hindi ko nakikita sa kanya ang paghihirap na sinasabi ni Edna, Mama Mia. Ayoko sanang iabot ang kamay ko sa kanya. Ayoko sanang makadaupang palad ang lalaking ito. Pero ginawa ko pa rin. Bilang respeto sa mga magulang ni Edna. Para hindi na ako mag-cause pa ng kung ano na namang tensyon sa pamilya nila. Mainit ang palad niya. Matatag ang kapit. Ewan ko kung ako lang pero parang may naramdaman akong silent challenge sa pagitan naming dalawa. Si Edna naman ay nakatayo sa pagitan namin. Hindi ko alam kung napansin niya ang tensyon na napansin ko. O baka naman sanay na siya. Magbabakasyon lang daw sila dito ng ilang araw. Paliwanag niya. Na para bang ako ang kailangan niyang kumbinsihin. Ilang araw. Ilang araw na magbabakasyon doon ang ama ng mga bata at ang kinakasama nito. Dun sa bahay ng mga magulang ni Edna. Sa bahay na ilang metro lang ang layo mula sa amin. Magbi-beach kasi kami bukas, kasama ang pamilya. Sabi nung lalaki. Kasama ang pamilya. Hindi ko alam kung sinasadya ba niyang diinan ang salitang pamilya.
Naupo kaming lahat sa may hapag at kumain. Nag-usap-usap ng masasayang usapan ng mga bata. Yung mga matatanda naman ay nag-uusap-usap tungkol sa mga bata, tungkol sa eskwela at sa mga plano. Ako ay tahimik lamang. Pinagmamasdan ko kung paano kausapin ng lalaki ang mga anak niya. Nakikita kong ang mga bata, kahit na ilang taon nilang hindi nakasama yung kanilang totoong ama, may lambing, may familiarity pa rin sa kanila sa tuwing nakikipag-usap sila dito. At alam mo, Mama Mia, pati yung kinakasama niya, parang at home dun sa bahay ng mga magulang ni Edna. Napansin ko rin kung paano siya tingnan ng mga magulang ni Edna, yung dati niyang asawa. Nakakalimutan ko lagi yung legal husband niya. Parang may paggalang ang mga tingin ng mga magulang ni Edna sa kanya. Isang paggalang na kailanman ay hindi ko nakuha. Minsan nahuhuli kong nakatingin siya kay Edna. Parang ayaw niyang ipahalata. Hindi ko alam kung paghanga ba ang nakikita ko sa mga mata niya habang sumusulyap-sulyap sa babaeng mahal ko. Pero bilang lalaking kabisado ang babae, alam ko ang klaseng tingin na yon. Parang may alaala sa pagitan nila na bumabalik-balik, at sa mga alaalang yon ay hindi ako kabahagi. Kinabukasan, maaga silang umalis para doon sa beach trip nila. Hindi ako inimbitahan. O baka naman inimbitahan pero hindi lang malinaw sa pandinig ko. Parang optional. Parang respeto na lang kaya inimbita pero ayaw naman na talaga nilang pumayag ako. Para bang extra ako. Pero kahit na ganun ay sumama ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung pride ba o takot ang nagtulak sa akin para gawin yon. Pagdating sa dalampasigan, nagkalat ang mga tuwalya, pagkain, pati na rin ang mga inumin. Nakita ko si Edna na nakasuot ng simpleng damit pang beach. Hindi siya nagsusuot ng masyadong mga revealing na damit. Pero para sa akin, sapat na yun para maalala ko ang mga gabi na kaming dalawa lang. Ang balat niyang nababasa ng dagat, ang buhok niyang hinahampas ng hangin. Minsan, ako ang lalaking kasama niya sa tagpong ganito. Pero ngayon, may ibang lalaking naroroon. Hindi naman sila magkatabi. Hindi rin naman sila magkalapit. Pero, laging pumapasok sa isipan ko na may nakaraan silang dalawa. At alam kong hindi ko yun mabubura. Hindi mabubura ang nakaraan sa simpleng paglayo. Habang naglalaro ang mga bata sa tubig, napansin kong lumayo si Edna papunta sa gilid ng dagat. Sumunod naman yung legal husband niya. Nag-usap silang dalawa. Di naman masyadong malapit sa isa't isa. Hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan. Pero nakita ko ang ekspresyon sa mukha ni Edna. Seryoso at may bigat. Lumapit ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Pagdating ko ay bigla silang tumahimik dalawa. Yun bang parang ikaw ang pinag-uusapan ng barkada? Kasi kapag dumadating ka, nanahimik kang lahat? Ganon. Ayos lang ba dito? Tanong ko. Oo. Sagot ni Edna agad. Tumingin sa akin ang lalaki. May bahagyang ngiti. Na para bang nagtagumpay siya na inisin ako. Pinag-usapan lang namin ang schedule ng mga bata. Sabi niya. Schedule? Isang simpleng salita pero malalim ang kahulugan nun para sa akin. Isang bagay na hindi ko dapat pakialaman
dahil silang dalawang magulang lang ang dapat makakaalam at magdedesisyon. Kinagabihan, pagka-uwi namin ay hindi ko na talaga kinaya. May nararamdaman ka pa ba para sa kanya? Diretso kong tanong kay Edna. Walang paligoy-ligoy, Mama Mia. Tahimik siya. Nakaupo sa gilid ng kama. Joshua, sabi niya, pero hindi itinuloy ang kaniyang sasabihin. Huwag mo akong sagutin ng Joshua lang. Sagutin mo ang tanong ko. Napatingin siya sa akin. Dun sa unang pagkakataon ay nakita ko ang pagod sa mga mata niya. May pinagsamahan kami. May mga anak kami. Hindi mo mabubura yun. Hindi ko naman tinatanong kung mabubura ko yun eh. Ang tinatanong ko sa'yo ay kung may nararamdaman ka pa ba sa kanya. Pinipilit kong maging mahinahon noon. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang mukha ko. Ikaw ang pinili ko, sabi niya. Pinili. Hindi ko alam, Mama Mia, na masakit pala ang salitang yon. Pinili. Ikaw ang pinili. Pero hindi niya sinabing ikaw ang mahal ko. Hindi niya sinabing ikaw lang. Ang sinabi niya, pinili. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko na hindi pala lahat ng pinipili ay mahal. Magkaiba ang dalawang bagay na yon. Sa gabing yun ay niyakap ko siya ng mahigpit. May init pa rin. May pagnanasa pa rin. May pamilyar na galaw ng mga katawan naming sanay na sa isa't isa. Habang magkaniig kaming dalawa, Mama Mia, habang nag-iinit ang katawan namin sa isa't isa, ay may takot akong nararamdaman. Takot na baka isang araw, kapag nagbago ang ihip ng hangin, kapag nagbago ang isip niya, ako itong maiiwan. Dahil sa papel, hindi ako ang asawa. At sa dugo, hindi ako ang ama. Ako lang ang lalaking nanatili. Pero minsan, kahit ang pananatili ay hindi sapat. May mga lalaking hindi mo kailangang suntukin para maramdaman mong nakikipaglaban ka. Isang tingin lang, isang ngiti lang na may kahulugan, isang presensyang nagpapaalala na hindi ikaw ang nauna. 3 araw na sila dito sa barangay namin. 3 araw na parang ako ang bisita sa pamilya. Hanggang sa Mama Mia, sa loob ng 3 araw na yun, isang araw ay bigla kong hindi nakita yung kinakasama ng dating legal husband ni Edna. Hapon noon, nang lumapit sa akin ng hilaw kong biyanang lalaki. Joshua, punta ka raw mamaya, mag-iinuman lang. Simpleng yaya. Pero alam kong naroon siya, Mama Mia, yung legal husband. Hindi ko alam kung anong mas mahirap, ang umiwas ba o ang humarap. Pero pumunta pa rin ako. Ayoko kasi na makita o maramdaman nilang naduduwag ako. Pagdating ko ay may mesa sa labas, may pulutan, may alak at may tawanan. At naroon siya, parang tropa lang. Parang walang nakaraan. Parang wala siyang babaeng sinaktan. Halika, Joshua, tagay. Tawag niya. Umupo ako at tinanggap ko yung basong ibinigay niya. Unang tagay, tahimik. Pangalawa, may konting kwento tungkol sa trabaho. Pangatlo, nagiging mas personal na. Uy, salamat nga pala ha, sabi niya bigla. Kaya napatingin ako. Salamat sa pag-aalaga mo sa mga bata.
Parang may mabigat na bato na bumagsak sa mesa. Hindi ko alam kung totoong pasasalamat yon o pang-iinsulto. Ako naman talagang dapat. Pero alam mo na, may pagkakataong hindi nagiging maayos ang lahat. Dagdag niya, hindi naging maayos. Ganun lang ba yun? Hindi naging maayos ang lahat? Gusto kong sabihin sa kanyang tungkol sa mga paghihirap na pinagdaanan ni Edna sa kanya. Gusto kong ipaalala sa kanya ang mga panloloko niya noon kay Edna. Pero pinigilan ko ang sarili ko. May mga bagay na hindi naaayos ng sorry pare. Sabi ko ng diretso sa kanya. Tumahimik ang buong paligid. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng usapan sa kabilang dulo ng mesa. Nakatingin sa akin ang lahat. Tumingin din siya sa akin. Hindi na nakangiti. Alam ko. 2 salita pero hindi sapat. Habang nag-uusap kami ay lumabas si Edna mula sa loob ng bahay ng mga magulang niya. Nakasuot siya ng simpleng bestidang pambahay. Pero sa paraan ng paglalakad niya, sa tikas ng tindig niya, ramdam kong siya ang sentro ng lahat ng ito. Tumingin siya sa amin at alam kong naramdaman din niya ang tensyon. Lumapit siya at umupo sa pagitan namin ng legal husband niya. Hindi ko alam kung sinasadya niya yon o instinct lang ng babae na sanay pumagitna sa dalawang mundo. Nang medyo nagkainuman na ang lahat ay biglang nagsalita si Edna. Ayoko ng gulo ha. Nandito kayo pareho sa buhay ko pero magkaiba ang papel ninyo. Magkaiba ang papel. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan dun sa kanyang tinuran. Ako ang ama ng mga anak niya, sabi ng legal husband. Ako naman ang kasama niya ngayon, sagot ko. Tahimik, walang sigawan, walang suntukan. Pero mas masakit pala at mas mabigat ang ganitong laban kasi walang malinaw na panalo. Pag-uwi namin sa bahay, hindi na ako nakapagpigil. Pagod na ako, Edna. Sabi ko. Hindi siya nagsalita. Pagod na akong maramdaman na kailangan kong ipaglaban ang pwesto ko sa pamilyang ito araw-araw. Umupo siya sa kama. Hinubad ang hikaw niya. Mabagal ang kanyang paggalaw na para bang alam na niyang darating talaga ang gabing ito. Anong gusto mong mangyari? Tanong niya. Gusto kong sabihin na once and for all ay pumili siya. Gusto kong sabihin na tapusin na ang lahat ng koneksyon niya sa lalaking yon. Gusto kong sabihin na ipaglaban niya ako kagaya ng pagdepensa ko noon sa kanya. Pero hindi ko sinabi ang mga bagay na yon. Sa halip ang lumabas, sa bibig ko ay ang mga salitang, sigurado ka ba sa akin? Ngayon, hindi na siya umiwas ng tingin. Hindi ako bumalik sa kanya kahit kailan. At hindi ako babalik sa kanya, sabi niya. Kung may gusto pa ako, hindi ako mananatili sa piling mo ng 7 taon, Joshua. Tama naman siya, Mama Mia. Pwede naman niyang piliin ulit yung legal husband niya pero hindi niya ginawa. Pero bakit ganon? Bakit parang kulang pa rin para sa akin? Ang totoo, hindi lang siya ang kinatatakutan ko kundi ang posibilidad na balang araw kapag mas naging maayos na ang buhay ng legal husband niya, kapag nagpakita ito ng pagbabago, kapag nangako ito ng legal na pamilya ulit sila, baka maisip ni Edna na mas madali ang bumalik sa dati kaysa sa ipaglaban ng bago. Dahil ako, hindi ko siya mapapangakuan ng kasal. Dahil kasal pa silang dalawa. Hindi ko siya mabibigyan ng anak. At sa mata ng batas at sa mata ng Diyos, alam kong ako ang iba. Habang nakahiga kami, ramdam ko ang distansya sa pagitan ng mga katawan namin.
kahit magkalapit naman kami. Hinila ko siya papalapit. Hinawakan ko ang bewang niya. Ilang taon kong naging kanlungan ng piling niya. Sabihin mo lang sa akin kung hindi na ako ang gusto mo. Bulong ko sa tenga niya. Mahigpit ang tugon niyang yakap sa akin. Hindi ka kapalit, Joshua. Pinili kita. Mama Mia, ewan ko pero kahit paulit-ulit niyang sabihin sa akin ang mga katagang yun, parang hindi pa rin ako nakukontento. May mga katotohanan kasi na hindi mo hinahanap pero kusang lumalapit sa'yo. At kapag nalaman mo na, hindi ka na makakabalik pa sa dating ikaw. Doon sa ika-4 na gabi nung legal husband niya sa barangay namin ay wala na doon ang kinakasama niya. Gusto kong magtanong pero hindi ko magawa. Wala din namang nagkukwento sa akin kung anong nangyari, kung bakit na unang umalis yung kinakasama ng kanyang legal husband. Sa ika-4 na gabi niya sa barangay ay tahimik ang bahay namin. Pero ang isip ko ay kabaliktaran. Wala itong katahimikan. Nagpaalam si Edna na pupunta sa kabilang bahay dahil may pag-uusapan lang daw sila, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit sumunod ang mga paa ko makalipas ang ilang minuto. Hindi naman para manggulo. Hindi naman para manumbat kundi dahil pakiramdam ko na may hindi ako alam. Gusto kong malaman ang lahat, Mama Mia. Selfishness po ba yung gusto mong isali ka naman ni Edna sa mga desisyon niya? Kahit hindi ka niya pagdedesisyonin, basta nandun ka, basta naririnig mo, basta alam mo. Is it too much to ask for that things? Pagdating ko sa tapat ng bahay ng mga magulang niya, bukas ang bintana sa gilid. May ilaw sa loob at may mga boses. At narinig ko ang pangalan ko. Hindi pwedeng habang buhay ganyan, Ma. Sabi ng biyanan kong babae. Nang hilaw kong biyanang babae kay Edna. Kawawa ang mga bata. Tumigil ang paghinga ko. Alam mo, mas maayos kung magkakaayos silang dalawa para sa mga bata. Total naghiwalay naman. Si Johnny at yung babaeng yun, di ba? Magkaayos sila? Sino? Hindi ko na kailangang hulaan kung sino dahil na-mention na nga ang pangalan nung legal husband ni Edna. Sumunod kong narinig ang boses ng legal husband niya. Handa naman po akong ayusin ang lahat kung papayag si Edna. Pwede naman naming subukan ulit para sa mga bata. Napagtanto kong hindi ko naman mahal si Hazel. Para sa mga bata. Ilang beses ko nang narinig ang linyang iyan sa buhay ko. Para sa mga bata. Parang lahat na lang ng desisyon ay may takip na sakripisyo pero may laman na pagbalik. Hindi ako nakagalaw. Narinig ko ang boses ni Edna. Mahina. Hindi masyadong malinaw pero sapat para marinig ko ang dalawang salitang tumusok sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko alam daw. Hindi niya tahasang sinabing ayaw niya o hindi na. Hindi niya tahasang sinabing imposibleng magkabalikan pa sila o tapos na silang dalawa. Ang sinabi niya, hindi ko alam. Hindi ko na hinintay na matapos ang usapan na yon. Umuwi ako sa bahay namin na parang may dalang bato sa dibdib. Pagkaraan ng ilang minuto ay dumating si Edna. Ngumiti pa siyang pumasok na para bang walang nangyari. Anong pinag-usapan niyo? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang boses ko. Wala lang. Tungkol lang sa schedule ng mga bata. Doon ako nasaktan ng tuluyan. Hindi dahil sa posibilidad na bumalik siya, kundi dahil sa pagsisinungaling niya, Mama Mia. Narinig ko ang lahat, Edna. Sabi ko.
Nawala ang kulay sa mukha niya. Anong narinig mo? Na gusto nilang magkaayos kayo, na handa siya, na ikaw hindi mo alam. Tahimik. Ang katahimikan na yun ay tila sumagot ng lahat. Hindi ko sinabi kasi alam kong masasaktan ka, Joshua. Ewan ko, pero mas masakit yata ang hindi mo pagsasabi ng totoo. Joshua, hindi ko na mahal ang lalaking yun gaya ng dati. Pero ama siya ng mga anak ko at araw-araw nakikita ko kung gaano kasaya ang mga anak ko kapag kumpleto kami. Kumpleto kami. Ang salitang hindi ko kayang ibigay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kahit alam ko naman talaga ang sagot. Hindi ko alam kung tama bang lumaki sila na hiwalay ang mga magulang nila kung may pagkakataon namang buuin ulit ang aming pamilya. Parang may kumalas sa loob ko. 7 taon, Mama Mia. 7 taon akong bumuo ng buhay kasama siya. At ngayon, sa isang pagkakataon lang, masisira ang 7 taon na yon? Kung hindi ka ba niya niloko noon, babalik ka ba agad sa kanya? Hindi siya sumagot. Lumapit ako sa kanya. Hindi galit. Hindi sumisigaw. Pagod. Niyakap ko siya, Mama Mia. At pagkatapos ng yakap na yon, ay pumunta ako sa kwarto naming dalawa. Kumuha ng mga malalaking maleta. Pagkatapos, isa-isa kong inilagay ang mga damit at gamit ko doon. Umiiyak siya, Mama Mia. Sobra ang kanyang pag-iyak noon. Pero hindi niya ako pinipigilan. Pagkatapos kong mag-empake ay niyakap ko ulit siya. Hinalikan sa kanyang noo, sa kanyang mga mata, sa basa niyang mga pisngi, sa kanyang ilong at sa kanyang mga labi. Pagkatapos noon, ay hinila ko na ang 3 malalaking maleta na naglalaman ng lahat ng mga damit at gamit na naipundar ko sa loob ng 7 taon na kasama ko siya. Pagkatapos, kahit gabing-gabi na, lumabas ako sa bahay na yon. Hindi niya ako pinigilan. Hindi niya ako tinawag. Ako ang tumawag ng taxi. Nagpahatid sa bahay ng isa kong kaibigan. Mama Mia, ngayon ay mag-isa ako, pero buo. Kung may natutunan man ako sa loob ng 7 taon na magkasama kami ni Edna, eto yun. Mas mabuti nang umalis na may dignidad kaysa manatili ka na parang isang anino sa pamilyang hindi ka naman kailan tatawagin na kanila. Kung may magtatanong sa akin ngayon kung nagsisisi ba ako sa 7 taon ng buhay ko kasama si Edna, ang sagot po ay hindi, Mama Mia. Dahil minahal ko siya ng totoo. Pero kung may magtatanong kung ano ang pinakamahirap na ginawa ko, yun ay ang piliing mahalin ang sarili ko kahit mahal na mahal ko pa siya. At kung ikaw na nakikinig ngayon sa kwento ko, lagi mong tandaan, kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, hindi ka placeholder, hindi ka pansamantala, hindi ka habang nag-iisip pa siya. Kapag kailangan mong ipaglaban ang pwesto mo sa buhay ng isang tao sa araw-araw, hindi ka niya pinipili. Ang taong hindi ka kayang piliin ng buo dahil mahal ka, hindi karapat-dapat na makasama mo sa buong buhay mo. Kaya kahit masakit, sana magkaroon ka ng lakas para tumayo at umalis. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat. Nagmamahal, Joshua.
Aray ko, ang sakit naman nun. Ang sakit naman nun, Joshua, na para bang naging pangalawa ka na lang talaga, na para bang kahit anong gawin mo, hindi ka pipiliin, no? O kung pinili ka man, parang dahil naaawa lang, dahil lang sa 7 taon, hindi dahil mahal ka talaga. Sa mga nakikinig ngayon, if possible lang naman ha, kung kaya lang, please do not involve yourself with married people. Kahit na hiwalay na sila, in the sense na hindi na sila nagsasama, pero kasal pa rin at hindi annulled, lalong-lalo na kung may mga anak na involved, please do not get yourself into that situation. Huwag kayong pumasok sa isang sitwasyon na may asawa at mga anak yung inyong mamahalin. Yes, totoo, you cannot force yourself to love someone. 'Di ba? Or to unlove someone. Pero kung kaya nyo naman na wag makipag-involve, wag makisama, wag makipagrelasyon sa may asawa at may mga anak, kahit pahiwalay sila, please wag nyo nang gawin. Hindi dahil sa kinukundin ako na may asawa sila ha, hindi dahil sa parang I have something against them. Wala po. I have nothing against people na married, tapos naghiwalay, tapos may mga anak. Wala po akong at may kinakasamang iba. Wala po akong against sa kanila. Ang akin lang, kung kaya mo namang protektahan ang sarili mo sa mga sakit gaya ng naranasan ni Joshua, protektahan mo na, gawin mo na. Lalo pa kung lalaki ka tapos babae yung kasi di naman siguro lahat, pero ang ina talaga gagawin ng lahat para sa mga anak. Yun talaga ang ng isang ina, 'di ba? Kayang isakripisyo ang lahat, kahit kaligayahan niya, kahit pag-ibig na nararamdaman niya, kaya niya isakripisyo para sa anak niya o sa mga anak niya. At ibig sabihin nun, pati ikaw, kaya kanyang isakripisyo para sa mga bata. So to save yourself from the trouble, from the pain, do not get yourself involved. Siguro okay lang kung walang anak. For me, okay lang. Mas magiging madali kung walang anak. Kasi kung may mga bata nang involved, gaya ng kay Joshua, laging sinasabi para na lang sa mga bata. O diba? Ang sakit nun. Anyways, sa mga tao dyan, please, kung makikipaghiwalay kayo, sana may budget kayo for annulment. Bakit naman kasi ang mahal-mahal ng annulment na yan? Diba? Sana may mga ganun para naiiwasan yung mga ganitong problema. Pero kahit siguro annulled, no, ang dalawang tao, kapag may mga anak, napakahirap talaga. Kasi co-parenting, tapos paano na lang kung selosa ka? Paano kung katulad kita, 'di ba? Na hindi madaling makatanggap ng mga ganyan na mga sitwasyon. Paano na lang? Anyways, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig ninyo. At syempre, Joshua, thank you very much for sharing your story with us. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito ni Joshua, please do not hesitate to like and share this video dahil para marami din tayong views kahit diba? Kahit paunti-unti lang dadami. Please naman. At syempre, wag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel kung may budget naman at kung alam kung paano magpa-member na rin kayo. And speaking of members, meron po tayong bagong members. Si Jasmine Magbanwa at si Miriam Gutierrez. Maraming salamat. Hello din ako kay Rose Arevalo na bago din nating member at si Mary Ann Heneza. Hi din kay Marlia Giana Shane, kay Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, hello po. Ang tagal-tagal na natin silang member. Pati na rin si Smack Dax, pati si Diane Martinez, si Maria Elena Abe, si Maureen Tugab, at ang 8 months na nating member na si Gail Easy, Mila Raduban, at ang pinakamatagal na magna 9 months na si Freaky. Maraming salamat sa pagmamahal at pagtitiwala dito sa ating channel. And speaking of
tiwala. Meron din namang nagtitiwala sa atin na hindi lang nga nagpapamember pero atin naman pong subscribers. Ayan, maraming salamat sa hindi nyo po pang iiwan at lagi nyong pagmamahal dito sa atin. Hay ako kay Mirna Belisario. Maraming salamat. Hello din ako kay Alcura Ukit, kay Jennifer Tambis. Thank you very much sa pakikinig. Mohamed Shadi. Maraming salamat sa iyo. Caleb Drex. Hi din kay Eunice Diaz Segovia. Maraming salamat. Janine Liano. Hello sa iyo. Hi din ako kay Ramona Gonzalez. Mitchie Ubas. Maraming salamat. Kay Unicel Kamantige. Tama po ba ang pagbasa ko? April Areno. Maraming salamat. Maraming salamat din Sam Agustin. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you very much. Kung hindi po nabanggit ang inyong pangalan, baka sa susunod nating kwento, pangalan nyo na ang ating babanggitin. I love you all so much. Mag-ingat po kayo, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na nasa Middle East. Ingat-ingat po. I love you. Bye-bye!